magandang gabi po. Now, sa noong July 20 ay meron tayo po mag-visit ng pastor, si Pastor Tagasiligo, ano mo. At nahihingi po siya ng tulong sa pagkakaya sa gusto ipagawa ng Sunday school room. Nag-request siya na magkaroon siya ng time para mag-preach na para makatulong po tayo sa kanya. July 20 ay meron tayo pong bisita mula po sa CEO. Si Pastor Severino Magbigay. Nag-request po siya na magkaroon ng time po sa atin. Dahil mo gusto natin mababa sa buka Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Matthew 25. Matthew 25. Last Sunday ay nag-preach Brother King ng faithfulness sa Angeles. At ako naman na yun sa atin. Yung ating mag-usapan tungkol din po sa faithfulness. Matthew chapter 25, at ating usapan po mula talagang 4 hanggang 3. Matthew 25, verse 14 hanggang 23. Alright, nagdala po kayo? Matthew 25, verse 14 hanggang 23. Medyo kung ilang buwan din tayo, hindi nakapag-usap patungkol po sa faithfulness mo. Alright. At magkaroon din po ng balikan ng pasa, 14 hanggang 23. Kung muna, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them another 5 talents. But he that had received 1 went and digged in the earth, and his Lord hid his Lord's money. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. The Lord said to him, Thou art good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Now, ibig ko po na mag-focus po kayo dito sa lalaki ko na nakatanggap ng 2 talento lamang. At sa ikarawan ng mga pangkalaniwang mga Kristiyano sa ating panahon ngayon. Na hindi ka naman gaano halos parang tayo. Hindi naman tayo, most of mga members ay hindi naman talaga napakadaming talento agad ang natanggap sa Diyos. Ang karamihan nga sa mga Kristiyano ay hindi pa sigurado kung ano ang talent ang naibigay ng Diyos sa Kanya. And at madalas naman talaga, yung talentong natanggap mo sa ating Panginoon, hindi mo naman talaga totoong matutuklasan unless na ikaw ay talagang sumugod sa paglilingkod sa Lord. Habang naglilingkod ka, doon mo lamang talagang makikita, meron pala akong talento ganito. Natin ba ako? Are you listening? Now, yun talagang katotohanan. Ang kailangan lang talaga ay na-expose ka sa gawain ng Diyos. Ang kailangan
lang talaga, is talagang mag-volunteer ka na, makapaglingkod, mag-surrender ka. Oh, alright. Okay, pag-involve ka sa mga ministry, doon mo lamang malalaman, ako pala may talent dito. Alright? And minsan, habang ginagamit mo yung talentong natuklasan mo, yun ang kaloob ng Diyos tsaka mo lang malalaman, meron ka pa palang ikalaw pa talento. Kaya nga talagang, ang hamon talaga ng Diyos sa atin ay involvement, ang mag-participate ka sa ministry. Hindi ka naligtas lang at hanggang doon ka lang. Hindi. Talagang may gagawin ka. Mayroong gusto ang Diyos na ipagawa sa iyo. Ano mang edad mo man. Amen? Amen? Hindi ka tagagal. Mayroong kang gagawin. Okay? Now, dito po sa talihara ito, ay binigyan ng nakita niyo po, ang Diyos ay binigyan niya ng papuri, yung dalawang lingkod niya, at yung nakatanggap ng dalawang talento ay pinuri niya, at ang sabi niya, yung isa, sabi kung sa nakatanggap ng 5, sabi niya ay, okay, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Yung nakatanggap ng dalawa, okay, ay talagang sinabihin niya ng gano'n. Parang nagkapakita ito na hindi hinahanap ng Diyos na sa paglingkod mo ay magbunga ka ng kasing dami ng bunga ng isa. Hindi. Ang hinahanap ng Diyos naman, kasi managbuhan ng tapat ka. Gawin mo yung ipinapagawa ng Diyos. At siya ang bahala magbigay ng bunga o resulta na nabibigay sa iyo. Ang mahalaga is involvement. Gamitin yung talento binigay ng Diyos sa iyo. Alright? Now, ayun nga, doon sa nakatagyan ng talent sa Panginoon, okay, thou hast been faithful over a few things. Naging tapat ka, okay, sa kaunting bagay. Doon sa pangalawa, ang nilagay yung binanggit, 23. I read, his Lord said unto him, well done, good and faithful servant, thou hast been faithful over what? A few things. Diba? Alright? Dalawang ulit yung binigay, naging tapat ka sa kakaunti. Okay? Naging tapat ka sa kakaunti. Alright? Tinawag tayo dala, faithful over a few things. Faithful over a few things. Hindi kinakailangan maraming ka na, tsaka ka magtatapat to. Ibigin Diyos sa kaunting, meron ka. Magtapat ka para bigyan ka ng marami. Amen? Amen? Now, ating pag-usapan what it means to be faithful in a few things. Bakit binigyan ng Diyos ng emphasis ko sa kanilang? Naging tapat ka sa kakaunti. Now, anong ibig sabihin nito? What it means to be faithful sa kakaunti. Alright? Now, ibilisan ko lang ibibigay ko yung lima nito. Una, it means you are dependable. Right? Ano ibig sabihin ng tapat sa kakaunti? Ano yung number 1, makalakas? It means you are what? Alright. It means you are dependable. Now, maraming churches, listen carefully, nagdurusa. Sapagat karamihan sa mga miyembro ay hindi matakas, hindi sila what? Alright, hindi sila dependable. Bawat simbahan ng Lord ay tunay kung ito yung pangunahing kailangan sa mga miyembro at hinahanap mga miyembrong dependable. Sa Tagalog is what? Maaasahan. Okay? Amen? Ano sa Tagalog yung dependable? Maaasahan. Hindi ka magdadalawang isip sa Kanya kung may ipapagawa ka kasi alam mong siya dependable. Hindi ka manghuhula dadating kaya siya. Magagawin kaya niya yung assignment na ibinigay ko sa Kanya. Hindi ka mag-iisip sapagat nasubukan mo na siya iwag plan.
May anong klase sila na servant? Dependable. Maaasahan. Oh. Kaya ang sabi doon, wenda, mabuti ang gawa. Mabuti. Tinawag siya ng Lord. Dapat mabuti. Amen? Mabuti. Ang magtapat na katiwala. Okay? Now, dependable, if they are dependable to take care of what has been given to them. Talagang iningatan nila. Ginawa nila. Yung trabaho ipinapagawa ng Diyos sa nila. Alright? Okay, Christian, ulitin ko ha. Churches they need members who are dependable. Kailangan mo talaga. Kaya kung binabanggit na kailangan kayo ng pastor nyo every Sunday at higit ko kayong kailangan pag ako'y wala dito, ako'y nasa ibang lugar. Nawala man ako, pag may nasa ibang lugar, alam ko kung saan ako po sila, alam ko kung saan ako po si Ninyo, alam ko sila. Tanong kasi sa question mo, isilipin ko sa pulang Kristo. Amen. Amen? Sino kaya sa mundo? Sino kaya nag-drive ng traffic? Sino kaya nag-drive ng... Nasundo kaya si ganon? Nag-iisip ko kapag kaya yung natin. Thank God. Sapagkat subok naman ang marami ng inimbo. Yun ang pangunahin kailangan. Dependable to the responsibilities that have been given to them. Dependable to what? To the? Saan? Okay. Maaasahan sa responsibilidad na ibinigay para sa kanila. Dependable. Kaya nga, if you are not dependable, you are not faithful. Maliwanag ba? Ang tapat ay dependable. Pangalawa. Okay, ano ibig sabihin? Nang sinabi ng Lord na thou hast been faithful over few things. Pangalawa is what? You will be where you are supposed to be. Ano yung pangalawa ibig sabihin ng tapat sa kakaunti? Ano yung pangalawa? Alright. You will be where you are supposed to be. Okay, anong sabihin nun? Naroon ka sa lugar na dapat talaga naroon ka. Yan ang isa? Amen? Sabi ko sa iyo, alright, karamihan ng member natin, alam ko kung saan namupo, ilang pag-hallway ko nilang upuan. Kaya pag kayo ng pastor, alam niya kung saan ito. Ayun na, ano yung nanay ni Eric, yung lagi sa pangalawa. Amen? Si Lucia, kung lagi ang yung si Lucia. Amen, isa? Amen? Alam ko kapag Friday, kung sino kasama sa pila, alam ko yun. Alam ko pag Monday, sino nagpupunta ng lugar ng lugar. Amen, isa? If you will be where you are supposed to be. You remember, nung harapin ng Panginoon si Peter? Sabi niya, Peter, iniibig mo ba ako ng higit kaysa ito? Ang sabi ni Peter, alam niyo, Lord. Amen? Bakit kailangan pantalungin? Bakit? Sabagat nakita ng Lord, kung ako'y iniibig mo, bakit ka naandyan ba? Bakit ka bumalik sa pangkalayan? Bakit mo hawakan ng ba? Bakit ka nakagit ka ng dagat? Amen? Amen? Saan ba dapat na
siya ng Panginoon sa mangingisda upang damisdanan ng tao. Maliwanag po. Amen? So doon, nag-feel si Peter, kung talagang mahal mo si Jesus, bakit ka nangisda ka? Bakit hindi ka nangisda ng tao kung saan iniisda mo yung isda? Sabi ko siya, Christian din is umaasal na rin kayo. Umaga, gabi, at pwede. Amen? Amen? Alam niya, ate, kung saan ministry mo, sa bata, sa choir, ako nagpapili. Amen? Amen? Hindi ka naman nagsuko ng buhay para dahil kay ate, kung kasi nagsuko naman sa mga alam mo, doon ka tinawag ng Lord. Amen? Amen? Alam niyo yung ministry mo. Alam niyo yung magagawa sa pila. Alam niyo yung magagawa sa lumbang. Alam niyo. Okay? Alam niyo yung pwesto mo. Kaya, what it means to be faithful in a few things, yes, doing this well, you are supposed to. Amen? Dapat talagang naroon ka. Alam niyo, nung panahon ng David, meron isang lalaki doon na sa loob ng 4 na taon, hindi niya iniwan yung kanyang ministry. Ang kanyang ministry ay what? Ingatan yung oil. Ingatan yung oil. Na maraming lingkod si David na talagang magagandang bihis sa Panginoon. Humaharap sila sa hangin, humaharap sila sa mga tao. Itong lalaki ito, ang trabaho nila siya, to keep the oil. Okay? Yung oil, siyempre, hindi siya nakalagay sa lugar ng maraming tao. Naroon siya lagi sa basement. Nakinig ka sa atin? Naroon siya lagi sa basement para may ingatan yung oil. Okay? Kaya, minsan, hindi mga tingnamoy. Pero sa loob ng 40 yung lalaki yun, hindi siya iniwan yung kanyang trabaho na mag-ingat, na bantayan yung oil. Okay? Instead, sa gawain niya ng Lord, hindi lahat ng manggagawa ng Panginoon ay nakikita ng tao. Amen? Amen? Hindi lahat ng manggagawa ng Lord ay lagi sila siyempre kung siya talagang ma-appreciate. Ayun lang ba rin? Pero makita ka man ng tao, hindi ka man mabata sa ginagawang ama na may swap matang ko, ka ng Diyos na tapat kakain sa kaunting bagay. Amen? Amen? Pakalakas ng mga, and you will be what? You will be where you are supposed to be. Every Sunday, saan ka inaasahan ng Diyos na nakikita niyo? Amen? Amen? Naroon ka ba? Si Brother na, talagang doon siya. Si Ray, talagang doon. Iparami ka saan? May mga lugar talaga. May mga lugar na tayo. Ako dito ako. Amen? Tapat sa katolik ba? Pangatlo, what it means to be faithful in a few things. Number 3, you will do what you are supposed to do. You do what you are supposed to do. Ginagawa mo yung dapat mo lang talagang gawin. Amen, Christian? Amen? May kanya-kanya tayo gawin. You will do what you are supposed to do. Na Sunday, sinubo natin si Magarki. Kasi kaya, Magarki, ano na siya? Ang gagawin ito, preach. Amen? Okay, kaya, kasi ikaw ang sister. Magarki, hindi sila para mag-heal. Hindi to preach. Amen? Okay, si Kenneth, hindi assistant siya. Paalala, taga-kwento. Para hindi, para hindi na-atok, di ba? Okay, ilang alali ka na. Okay, hindi ka doon mag-special number. Amen? Hindi ka na magtuturo ng bata. Wala ko sila, hindi ka doon magliligaw. Amen? Amen?
Amen kasi? Ako bahala doon. Yan, iniisip ko yan. Okay, kung darating mo doon next week, ako bahala doon. Okay, ang mahalaga is what? Gawin nyo yung gagawin. Gawin yung gawain nila. Amen kasi? Kaya what it means to be faithful in a few things, yes. Do what you are so. Gawin mo yung dapat mong gawin. Amen? Amen? Bakit dapat? Bakit kasi yun ang pinagawa ng Diyos eh. Amen? Kasi Diyos na naman, okay, ito yung talento, ito yung dalawa na occupy, dili ka, do business, gamitin niyo yan. Gamitin niyo. Amen? Yung isang ginawa ng isa, binigyan ng isa, hindi ginamit, hindi nago. Samantalang anong binigyan ng Diyos? Occupy. Amen? Occupy. Do business. Gamitin nyo. Palaguin nyo. Kaya, do what you are supposed to do. Now, halos lahat. Isa sa blessing ng Diyos, pinagbalik ko lagi, isa sa blessing ng Diyos sa akin, kapag ako'y pinupuntahan, honestly, marami akong gusto isama, pero hindi ko pwede isama sa mga may nagkasalit na wain tayo. Amen? Amen? Meron mang request ang ilas na isama ko? Okay, hindi ko pwede isama, ikawain niyo ako sa sarili. Ikaw niyo tayo gawain. Amen kasi? Maliwanag na blessing sa pagkatalaga, yun ang naging prayer ng pastor. Okay? Yun ang naging motivation natin pare-pareho. You are saved to what? Saved to serve. Amen? Amen? Talagang ginawa na Diyos sa atin. Naligtas o kung maglinggo. May gagawin ka. Do what you are supposed to do. Kaya nga, ang challenge ko is what? Be the type of a believer. Be the type of a church member who cares for everything. Hindi basta ginagawa ang pinapagawa, kundi ginagawa na mayroong what? Pagmamalasakit. Hindi pagmamalabis. Pagmamalasakit. Amen? May malasakit, may pag-ibig sa ginagawa. Amen siya? Amen? Hindi naman talaga dapat may malasakit. Ba't kami malasakit? Kasi love ko yung ginagawa mo eh. Ba't mo love yung ginagawa mo? Kasi love ko yung Diyos. Natitilin ko lang. Amen? Kaya, yes, faith tapat sa kakunting bagay. Ginagawa yung dapat niyang gawin. Soul winning. Amen? Soul winning. Nag-invite tayo. Kagabi, binasa ko niya sa kagabi. Evangelism. Hindi kayo natutuwa ko. Hindi tinuturo ko sa Diyos. Ang pinakikita, ang soul winning ating hindi alam ang pagkakaiba. Yung lesson binasa ko, hindi alam ang pagkakaiba ng soul winning at evangelism. Ang evangelism is what? Ang evangelism is share yung gospel. Tapos ka na. Soul winning is what? Confrontational. One-on-one. Diba namin? Amen? Kapag nilibigyan niya si gospel, okay, kailangan mo ligtas. Sige, siya na pagkakabuhay mo muli. Siya ang kaligtasan, siya ang buhay na wala hanggang. Hindi yun. Thank you. Bye-bye. Nagsulmiling ba ako? Nagsulmiling ba ako? Nag-embodies ako. Okay? Nagpunta ko sa paligid, may hawak ko mikrofon, nag-isa ko ng gospel, then tinigil ko. Nagsulmiling ba ako? Nag-embodies na ako. Amen? Pero kumutok tayo sa pinto, nagbukas ng pinto si Juan. Okay? Tinuro mo yung gospel. Alright? At kami Juan, gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang bakit pagtungo ng kalangitan? Naghihintay ang Panginoon, nagtatabi mo siya. Mag-pray tayong dalawa. Kung ibig mo say, after ko mag-pray ka. Tumunggap sa Diyos. Anong ginawa ko? Nag-evangelism ako? Hindi
ay magagawa ay trabaho ng isang mature na Christian. Yung hindi ka makaka-evangelize unless ikaw ay nag-mature na Christian. Ikitrabaho ng mature na Christian. Parang mali. Amen? Ha? Para makapag-evangelize, ikigawa ng isang mature. Okay ka muna. Okay? Di ba sabi ng Lord sa Matthew 5:16 is what? Matthew 5:16. Let your light so shine before me. Pagliwanagin niyo yung ilaw ninyo sa mga tao. Ngayon, ang tanong, kailan ba nagbibigay ng liwanag ang kandila? Pag malapit na mamatay o pagka nasindihan mo na? Pag nasindihan mo na, di ba? Ano ibig sabihin? Hindi kinakailangan matagal ka ng Kristiyano, nag-mature ka, tsaka ka ba magsusunod? No. After salvation, pwede ka na dapat magsuruhin ka na. May liwanag ka na eh. Amen ka siya? Amen? Ang tapat sa kakaunti is what? Ginagawa rin, dapat nang gawin. Okay? Hindi ka lang magtagal ka sa Christian life mo. Okay? What it means to be faithful in a few things. Ano pa ka? You will do what you are supposed to do. And number 5, you will increase in your area of responsibility. Okay? Now, Christian, wag yung kalimutan, faithful, ang tapat na lingkod ng Panginoon. Okay? They give whatever they need to give. Para mag-increase siya sa kanyang area of responsibility. Yan ka siya. You will increase in your what? In your area of responsibility. Amen? Amen? Lumalagot. Yung dalawang taong pinupuntahan niya para Bible study, kumatagal, nag-aapat na, naglilima na, nag-aaral na. Nakita niya pa ako? Nag-i-increase siya. Amen? Dati yung kanyang Bible study, isa lang. Nakikinig ka sa akin? Tumatagal is what? Nag-i-increase, nagiging 3, naging 4 na. Nakikinig ka sa akin? Dati pinapaloob niya, 2 lang. Nakikinig ka sa akin? Nung mag-1 taon, 5 na pinapaloob niya. Nakikinig kayo? Tapat sa kakaunti is what? Nag-i-increase siya sa kanyang area of what? Amen? Wala kang katawa ang ating choir. Nakikita mo, nag-i-increase, di ba? Sa area of responsibility. Dati, member na siya ng Panginoon, nakakapag-solo na siya, nakakapag-duet na. Yung nakikinig sa akin, nag-i-increase. Sister Analo, ilan yung nagpapero ngayon sa lugar? Ilan kayo, Nika? 4 na sila. Okay. Dati si Brother Lumil na. Ngayon, si Nika. Sino pa? Si Johan. Yung anak pa ni Sheila, sino? Anim na silang kibyan doon. Okay. Mapapasin nyo, habang nagpapatutug sinugod doon, yung sila sa likod. Nag-aaral ko na sila. Amen? Dati tagapanood lang kay Madal, magdagayan din, tumututug na sila. Diba? Nagsimula lang sila sa member ng choir. Kaya bibigyan ko doon ng 4 pa ng piano. Pati-itigisan sila. Tapat sa kakaunti is what? Nag-i-increase siya sa area of responsibility. A faithful believer, listen, is an impassioned worker. Okay? Who do their job unreservedly. Binibigay talaga lahat ng kanyang energy, lakas, talino, okay, pera, para mag-increase siya, para magawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Amen, Krishna? Amen?
Dati, mga magagawa natin, talagang okay, alright, saan ka pumunta ko na, ito pumasahe. Bisa na dito ba ako? Hindi na sila may pumasahe. Okay. Ginagasto nila yung kanilang support para lang magawa nila yung kanilang ministry. And reason, tapat sa kakunto. Okay. Now, tayo reason, babalik ang Panginoon. Amen? At sa mo na ngayon, sa kanyang paborito, sabi niya, okay na, member ng Calvary, give account of thy stewardship. Magsulit kayo sa lahat ng pinagkatiwala ko sa inyo. Amen? Magsulit kayo. Sapagat ngayon pa lang, disipline, sinusuri ng Panginoon lahat ng ating ginagawa. Paliwanag ba? Amen, isa? Tinitingnan niya kung tayo ay ano number one? Kung tayo ay what? Dependable. Ano yung pangalawa? Tinitingnan niya kung naroon ka sa area of your responsibility. Ano bang kayo tinitingnan? Ginawa mo ba? Ha? Yung kanyang ipinapagawa sa iyo. Amen? Ano sumunod? Nag-i-increase ka ba? Maliwanag ba? Lumalago ka ba sa area mo? Lumalago ba yung kaalaman mo? Amen? Dumadami ba yung bunga mo? Ganun lang yun eh. Okay. Yung dati mong alam na John 11:35, ilan na? Baka sa John 11:35, First Thessalonians 5, sabi. Ano yun? Amen? Now, paano suriin ng Panginoon yung ating katapatan? Ready conclusion ko. Ways God will evaluate your faithfulness. Okay? Alright. Paano suriin ng Diyos yung ating katapatan paglingkod? Don't forget, in Romans 14:12, every one of us shall give account. Amen? At itong kanyang binigyan ng mga talento, nakadinig po? Okay, na talagang sinubaybayan pa niya. Alam sabi niya, well done, thou good and faithful servant, naging tapat ka sa kakaunti, pag-ikawalaan kita ng marami. Now, paano suriin ng Diyos itong ating faithfulness? Thank you, sir. Number one, tandaan niyo po, a faithful person knows what is important in life. Alright? Ikaw ba, alam mo ba kung ano ang pinaka-importante sa buhay nito? Yes, a faithful person knows what is important in life and what is not important in life. Okay po? Yan ang tapat. Dependable. Maliwanag ba? Alam niya kung ano importante at alam niya kung ano hindi importante. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maraming Kristiyano rin. Okay? Ang pinagkakaabalahan, maraming Kristiyano, ang pinagkakaabalahan ay hindi naman yung napaka-importante. At ang pinababayan kung ano, at ang pinababayan is what yung hindi important. Huwag yung kalimutan, every Sunday, ito ang importante. May assignment o wala, ang church ang importante dapat unahin. Every Sunday, may bisitang darating o may bisitang darating o walang darating bisita, the church and Christ is important. Ito importante. Every Sunday. Kayong mga kabatay, yung mga young people, kung gusto magpuyat kayo, pagtulong na sa inyong friend, pero pagka Saturday, huwag kayo magpupuyat. Para paglingko, na ibibigay mo talaga lakas mo sa pagsamba sa Panginoon. Amen, gusto? Amen? Discipline. Huwag na kayong, ang lalaki nyo na, huwag kayong ginigising pa ng magulang kapag kalingko. Huwag na. Amen? Minsan naman ay hayaan mong masya ang mga magulang mo na pag-gising nila ng sanay, nakapagsanod ka na at nakapagprito ka na.
Maliwanag ba? Baka lalaki nyo na kahit pa pinagluluto ng ugulang nyo. Okay, kasi a faithful person knows what is important and what is not important. Okay. Ano yung importante sa atin? Ang Panginoon at ang church. Amen? At yung ministry. Ano ba importante sa atin? Yung kaluluwa ng tao. Marcos 8:36. Ang sabi mo? Anong pakinaba, anong kabuluhan? Makamtan mo man ang sanlibutan. Mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Yun ang importante. Kaluluwa ng tao. Amen? Amen? Malaki kasus natin sa ating fuel. Of course, malaki naman ka sa fuel, of course. Ang mahalaga, pinililigtas. Amen? Amen? May merienda pa. Ito malaki na wala merienda. Pero pag merienda pa, kung marami namang gawin na soul, okay lang. Amen? Yung ating pagtungo ng Angeles, malaking kasus na. Oo. Kaya laging kasus yun. Okay, kaya kinakambit ko na ito yung ating mission. Dagdagan yung mission natin. Amen? Okay, this coming Sunday, magsusuko na naman tayo ng tao. Ang mahalaga, may naliligtas. Alam pa, yung mga member doon, natuturo ang maging soul winner. Amen? Amen? Kaya para wala naman tayo doon, ginagawa nila yung dapat nilang gagawin. Okay. Pangalawa, nasusuri ng Diyos ba? Do you keep your promises? Ano yung pangalawa? You keep your promises. Ito yung susuriin ng Diyos. Yung bang mga pinangako mo, ginagawa mo, tinutupad mo. Ibig sabihin, you keep your promises. Okay? Now, Psalms 116, 14 and 18. Saan niyo ito? Psalms chapter 116, 14 and 18. Psalms 116 and 14 and 18. Alright, adila po kayo? Alright, anong sabi po nitong mga awit? Tayo lahat? I will what? I will pay my vows unto the Lord. Now, in the presence of all His people. 18. Oh, I will pay my vows unto the Lord in the presence of all His people. Ano yung salitang in the presence of God's people? Ano yun? The church. Liwanag ba? Amen? Nakikita ng mga tao na yung mga pinangako mo sa Lord, ginagawa mo. Kaya ito yung ikalawa na susuriin siya at pabibigyan niyo sa pakisyasan yung bang mga pinangako mo, ginagawa mo. Amen siya? Amen? Pangatlo, do you develop your God-given gifts? Nilito kayo, di ba? Lumalago ba? Nag-i-increase ka ba? Okay. Now, yung binigyan ng 5 talento, pagbalik na doon, ilan na yung 5 talento? 10 na. Amen? Amen? Bakit ginamit niya? Yung binigyan ng 2, pagbalik na doon, ilan na yung 2? 4 na. Ginamit niya. Alisin niya siya. Okay, ano na? Yung talent na binigay is, ito yung nagpapahayag na, ano yung pinapahayag ng talento? Ability. Ano yung talento? Ano yung pinapahayag ng talento? Yes, ability na God-given sa Kristiyano. Lahat tayo nakatanggap ng talento. Lahat tayo may ability or spiritual gift na natanggap sa Panginoon. Lahat tayo. Walang hindi nakatanggap. Kaya nga, natural lamang na sa pagharap mo sa Lord, sa araw mo lang ngayon, kanya susuriin. If you develop your God-given gifts. Amen, Christian?
nakatanggap ka ng gifts. Pero habang, ano natin, di ba? Habang ginagamit mo, yung ibinigay na talento ng Diyos ay nakataon, nag-i-increase. Increase na marami ang katata. Na mga honor students sa Bible school. Pero hindi na pastor, hindi na po sa church. Nakakalungkot, pag nakausap mo, parang walang kalat naman. Hindi na walang kalat. Ano dahil? Hindi na develop, hindi ginamit yung kaloob ng Diyos natin. Kaya isa sa best ng Diyos pa, yung talento na ibinigay niyo sa'yo, nag-i-increase, na-develop, kasi nasa church ka. Amen? Nagagamit mo. First Peter chapter 4 and verse number 10. First Peter 4 and 10. Faithfulness is based on what you do with what you have. Pakilakas nga? Faithfulness is what? Based on what you do. Anong ginagawa mo doon sa nasa iyo? Okay? Paano mo ginagamit? Anong ginagawa mo doon sa ibinigay ng Diyos sa iyo? Natuwa ang Diyos sa kanyang sa binigyan ng 5, di ba? Kasi ginamit niya. Natuwa ang Diyos sa binigyan ng 2 kasi ginamit niya. Amen? Maliwanag ba? At maliwanag, nagalit siya, nagalit ang Panginoon, na tumatanggap ng isa. Bakit nagalit? Kasi hindi niya ginamit ba? Kasi ipinaon sa lupa. Kaya nga sa gagawin ko, alamin mo, anong meron ka? Ano ang natanggap mo mula sa Diyos? Maliwanag ba? Anong talento meron ka? Anong kaloob ng Diyos sa iyo para magamit mo? Ginagamit mo ba? Nade-develop ba? Amen? Amen? Yung mga ministry, ipinagkatiwala ng Diyos, nag-i-increase ba? Dapat nag-i-increase. Now, in 1 Peter chapter 4 and verse number 3, 14. First Peter 4:10. Hati na po kayo? O sabay-sabay po tayo. Ready? Alright, verse number 10. As every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as a good one, good stewards of the manifold grace of God. Kita mo? Okay, kita niyo, di ba? Okay, lahat ng saved, nakatanggap ng manifold grace. Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Maliwanag ba? Everyone. Bawat isa. Kaya nga, lagi ko pinabagay, walang member ng Calvary, Santa Cruz man, Lumban man, Angeles man, Taguig man, na walang natanggap. Sabi ng Bible, nakatanggap ang bawat isa. Maliwanag ba? Yung natanggap mo, anong sabi? Ay ipag-lingkod. Ipag-lingkod mo yung natanggap mo. Gamitin mo sa gawain. Bilang mabuting katiwala ng alin? Ng alin? Masaganang biyaya ng Diyos. Ano yung masaganang biyaya? Yung talento na sa iyo. Isip na, yung talento na sa iyo. Binanggit ko, karamihan ng Christian, alam lang na talent ay singing, preaching, counseling. Hindi alam ng iba, meron gift of giving, di ba? Meron gift of what? Gift of showing mercy. Meron pang gift of serving. Ano ba? Counseling, leadership, administration, education. Meron ganoon. Okay? Pero kung kalab na ang showing mercy. First Corinthians 14, showing mercy, serving, counseling.
Are you with me? Amen? For example, yung grupo ni Sister Ana, kapag nag-involve ka doon, yung grupo nila, okay, doon nag-develop naman, hindi mo doon naman makikita kung meron kang tipo showing mercy or serving. Doon yun. Okay, yung kaloob na mapagdamay ka. Amen kasi? Mapagdamay ka. Yun namang helping, ito yung gusto mo laging tutulong sa mga gawain. Meron ka naman. Amen kasi? Then giving. Alright, sabi ng Lord. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 10, as every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as a good stewards of the manifold grace of God. Number 11, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Hindi po? Habang ginagamit mo naman yan, is what? Ang Panginoon lang siya nabibigyan ng glory and honor. Pinagalit ng Panginoon doon sa nakatanyag ng isa. Itinago lang, ibinaon lang. Kita mo? Hindi nagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alright? Kasi isang araw mo lang ngayon. Ngayon pala. Ngayon pala. Sinusuri ng Panginoon talaga yung katapatan natin sa Kanya. Kung tayo nga may tapat sa kakaunti na Kanya ipinagkatiwala sa atin. So tonight, bilang katiwala at nakatanggap ng kaloob, I'm praying na lahat ay dependable. Maaasahan ka ba talaga? Amen ka siya? Amen? Be dependable. Ano yung pangalawa? Okay. Manatili ka kung saan ka inilagay ng Panginoon. Huwag mong iwan ang gawain. Amen? 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 Binaban tayo ng Diyos kung naroon ka sa lugar at doon ka nilagay. Ano yung pangatlo? Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Alam mo yung, maliwanag ba? Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Do it. Amen ka siya? Amen? Then be sure na nag-i-impress ka sa responsibility ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? Tayo na natin ito. Panginoon, salamat.